Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Ganyangan, Quezon. Yan, so bali itong property po natin ngayon dito ay tabi po siya ng kalsada, no? So kung makita po ninyo yung daan, so semi-rough road po siya. Yan, pero okay naman po yung kalsada dito, kaso lang dahil nga po sa tag-ulan, ano po, so nagkakaroon po siya ng mga butas-butas, ano po. Yan, so may mga part po na may ganun, may mga balon, ano po, so may mga tamaw, may mga putik. So hindi po advisable na ipasok po dito yung mga mababa na sasakyan, ano, tulad ng Vios. Yan, pasok naman po ang tricycle dito mga kabislan, kaya okay naman. Pero yung mga matataas na sasakyan po, ang magandang ipasok po talaga dito para na rin po safe po tayo, ano po. Yan, so bali dito po nag-i-start yung property mga kabislan, ano, ito sakop na po ito ng property mga kabislan. Yan, so bali ito po ay tuhog ng kalsada, ano po, itong property na to. Yan, dito sa bungad, ano, tuhog po ng kalsada yan. So ang kagandahan lang dito mga kabislan, ongoing naman yung construction po ng kalsada po dito, kaya kung mapansin po ninyo sa part ng unahan po natin ay cemented na po yon. So bali ito po ay may cemented, mayroong rough road yung daan, ano, yung kalsada. So okay naman po kasi medyo mabilis rin naman po yung yung development po ng paggawa ng kalsada po dito. So, ang kagandahan pa po dito mga kabislan, kung makita po ninyo, kahit na medyo maulan po ngayon, medyo maputik po itong loob ng property, so kita pa rin po ninyo yung ganda, ano. Yan, so makita po ninyo diyan, pantay naman po yung property, malinis tingnan. Kaya advisable din talaga na pwede rin po sa pag-aalaga po ng kambing, ng mga hayop, ano, ng kalabaw, ng baka. Yan, so makikita naman po ninyo, sobrang linis. So ito po ay medyo nakakarabaw grass na rin po yung dito, yung lupa dito mga kabislan, ano, kaya talagang siya, pwede talaga siya sa mga hayupan, ano, makikita po ninyo. So lalagyan lang po talaga ninyo ng bakod dun sa tabi po ng kalsada, so para di nakakalabas po yung alaga po ninyo, na kung sakali yun po yung target na gusto ninyong gawin dito sa property. So may mga kalabaw lang po na mga dito naliligo. So kaya mapapansin po ninyo dito may mga balon na part ng lupa. So gawa po yun ng mga kalabaw. Yan, napakaganda po, napakalinis. So pantayan po siya mga kabislan, ano. Yan. And ang sabi po ng may-ari, marami po ditong bukal ng tubig. Yan. Kaya yan, ito po yan yung pinagliguan po ng kalabaw. Pero yan po kasi yung tubig na yan ay galing po sa bukal, ano. Kung mapansin po ninyo, basa po yung lupa talaga dito kahit na hindi naman siya nag-ulan po ngayong araw, ano po. So continuous po yung continuous po yung tubig, nanggagaling po sa itaas. Pero pag mainit po, yung naman daw yan, nawawala. Pero yung mga po dito, mga sapa, kasi meron po ditong sapa kasi yung bukal ng tubig dito, hindi po natutuyuan po yon kahit na sobrang init po ng panahon. Yan, so puntahan po natin dito muna sa isang part ng property na to. So makita po ninyo medyo medyo madaming puno lang na kaaway na na hindi naman kailangan. So yan po ay pwede naman po ninyong ulingin. Po. So kung gusto po ninyong pagkakitaan yung mga puno na yan, gusto ninyong linisan yan, so pwede naman po yung ulingin, po. Yan, so meron po ditong tangkal ng baboy, Yan, makita po ninyo. Ang gaganda ng baboy dito. Yeah, so yan, kung halimbawa gusto rin po ninyo mag-alaga ng baboy at yun po ang hanap po talaga ninyo sa pagbili ng property, pwede ninyo magamit po yan. And so ang kagandahan pa dito mga kabisland, ito po itong pupuntahan po natin. So meron po siyang mga bukal po ng tubig, yan, source ng tubig, so na kahit po daw mainit ang panahon, hindi po siya natutuyuan. Yan, so ito mga overflowing lang po yan ng tubig, galing po dun sa taas. So ang pinakabukal po niya dito, yung butas po dito, yan. Ito po siya, yan yung bukal ng tubig. So pwede po ninyong pagkunan yan ng halimbawa panglinis po, pang paligo sa baboy, inumin po ng baboy, kasi kahit na ganyan po yung kulay niyan, ayan naman po ay talagang siya, mineral naman po siya.
So galing po talaga siya sa ilalim po ng lupa. Yeah, so kaya dito po mga kabislan, kung ang hanap po ninyong property ay pwede nyong paglagyan ng mga hayop, ito advice, maganda po ito mga kabislan, pwede po ito sa inyo. So pagdating po sa nyog, meron po itong more or less nasa 5 na puno ng nyog, and ang kagandahan po doon, nakita naman po ninyo, saktong-sakto lang po yung ano niya, taas niya, ano. So halos ano lang din po talaga, nagsisimula pa lang silang mamunga. Kaya medyo matagal pa ninyo mapapakinabangan, matagal pa ninyong pag-harvestan po ng ano, ng bunga. Ang ganda po dito, medyo masukal lang nga po sa area na to, pero syempre makita naman po ninyo yung structure po ng lupa. So banayad naman po siya, ano. So medyo hindi naman siya yung pantay, pero banayad, and napakadaming puno po ng mangga. So meron po dito more or less nasa 50 Indian mango. So yun po kasing mangga kasi, saka yung paho kung sa Tagalog ay hindi na, ang hirap kasing hirap na malaman kung alin po doon, ano. Kaya yun po, nilagay ko na lang dito na 50 Indian mango na lang. So pero meron daw po talaga dito na puno po ng mangga talaga malaki, ang dami pong mamunga. Yung Carabao mango, yung malalaki po yung bunga. Yan. Dami po dito mga kabislan, no? Mga ano din, no? Mga hardwoods, ano, makikita po ninyo. So lahat po ito mga kabislan, ano, sako pa po yan ng property. So ito po palang property mga kabislan ay 5 hectares. Itong lahat na po yan, ano po. So tabing kalsada. So kahit po medyo kaunti po yung puno po ng nyog, ano. So ang kagandahan naman, meron kayong space talaga sa paghayupan. Yan. So ito po mga kabislan, ano, kung galing po kayong Manila area, so at papunta kayo dito, magdadrive lang po kayo ng mga 6 to 7 hours. Yan. So depende po sa driving skills nyo or sa traffic, ano, para makapunta kayo dito. So from highway naman mga kabislan at papunta dito sa property, so drive lang po ng mga 15 to 20 minutes. Ayan. Then kung halimbawa natapos na po yung kalsada, kaya daw po itong kunin ng mga 10 minutes drive lang from ano po yan, National Highway. Ano, so napakaganda rin, ano po, kasi siyempre malapit lang din po sa highway. Very accessible at tabi po ng kalsada. Napakalaki pa po ng frontage niyan. So medyo madulas lang po yung daan, ano. Pero ang ganda po ng tubig dito. So continuous flowing po yan. So pwede po ninyong ano yun, pwede ninyong kulungin yan, so para at least medyo magkaroon po dito ng pond. So pag ganun po kasi nangyari, kahit itik, yung mga bibe, so gansa, pwede po kayo mag-alaga. Kasi napakadami rin po dito ng demand ng ano, ng itlog ng itik, ano, yung mga balot, yung mga pulang itlog. Kung meron po kayong magawa po noon, mag-process noon, so pwede nyo rin po yung gawing negosyo dito sa part na to, ano. Yan. So malawak naman po ito, pwede naman po yung pagkasyahin. Saka ang kagandahan dito mga kabislan, dito sa Ginyangan, Quezon, so marami po kasi dito mga magagandang lugar din na pwede nyong pasyalan. Ano po, so meron po dito mga falls na mga paliguan. So may mga beaches din po dito, ano, yung mga white sand beach. So napakadami po dito sa Ginyangan, Quezon. So kaso lang mga kabislan, ano, so para at least hindi kayo magulat, ito po kasi mga pinakita ko sa inyong picture kanina is nasa part po yan ng malapit sa sentro ng Ginyangan, ano. So kaso ito pong property po natin is nasa dulo na po siya ng Ginyangan, which is kung pupunta po kayo dito sa property na to, ang dadaanan po natin ay sa Santa Elena, Camarines Norte. Ano po, so dadaan lang po tayo ng Tabugon papunta po dito sa property kasi wala pong ibang daan, ano po, bukod po dito sa ano na to, sa Tabugon. So pwede naman po doon naman po siya sa ano, pwede naman po dumaan ulit panibagong daan doon naman po sa Tagkawayan area, ano po. So pero ang kagandahan po is dito sa Tabugon area po ang ano, Tabugon, Camarines Norte. So tabing ano lang naman po 'yon. Tabing bayan naman po 'yun ng Calawag, Quezon. So malapit pa lang din naman po, ano. Yan. Saka ang maganda dito, napaka-safe po dito ng lugar kasi ito po ay meron kasing tenant mga kabislan. Ano po.
Yan. So pupuntahan po natin mamaya yung bahay ng tenant. So ito po mga kabislan, ang ganda po nitong lugar na to, itong tabing kalsada na to na proper, itong area na to. So ano po siya, flat land po siya. So pwede rin kayo ditong gumawa ng bahay kung gusto po ninyo ay cemented road na yung yung tabing bahay nyo. So yan, meron din po ditong linya po ng kuryente. So wala kayong problema sa kuryente. And tayo po dun sa tenant kasi kapitan po kasi nung barangay dito ang tenant. So marami po siyang project dito sa lugar niya. Yan, So nasa unahan po kasi natin yung barangay hall, and ayon po kay kapitan, so magpapakabit din po sila dito ng internet. Yan. So ibig sabihin, magkakaroon na rin po dito ng internet connection sa lugar na to. Yan, ito po yung magandang area mga kabislan na pwede nyong pagbahayan. Yan. Then pagdating po sa signal mga kabislan, so malakas po ang signal po dito ng cellphone. May mapag-Globe man yan, smart, and yung dito SIM. So yan. Kaya wala kayong problema. So ito po overlooking din po siya kung makita po ninyo. Yan. Medyo lang po maulap po ngayon kaya hindi po natin makita yung kulay blue na dagat. Yan. So puntahan po natin mga kabislan yung bahay po ni tenant. So dito po siya daan. And po ang daming puno po ng ng mangga, lalaki. Ang gaganda po sisigla po ng dahon. So ito pong na to, nasa loob po tayo ng property mga kabislan. So bali nasa part po kasi ng loob ng property yung bahay ni tenants, doon sa medyo looban, siguro mga 100 meters po ang layo sa kalsada. Kaya ito po yung kalsada niya. So bali meron na po itong mga tambak na mga bato. So medyo lang talaga, maputik lang ngayon at maulan. Yan napakadami pong punong kahoy. So may mga hardwoods din, po. Kung makita po ninyo. So pantayan po siya mga kabisland, ang ganda niya dito. Siguro po ito estimated mga kabisland ay nasa 70% po yung pantay, then 30% po yung yung medyo hilly or slightly slope. Yan po, may mga bato na po yan dito. Napakadami pong mga mahogany rin, mga nara. Yan, so palakihin na lang po yan, magagamit nyo din po yan. Yan, napakadami po. Yan, ang ganda po dito mga kabisland. So, nandito po yung bahay ni kapitan, ng tenant. So, ito pong bahay ni tenants ay hindi po siya kasama sa bilihan, pero dahil nakausap ko nga po si seller, sabi ko nga sa kanya kung pwedeng isama na sa bilihan, pumayag naman po. Basta ang sabi po niya, basta ngayong January daw po, ipopromo po niya. Ngayong January, pag nabili po ito ninyo, ngayong January, ng 2024, so halos ililibre na po niya yung bahay ni tenant. So siya na yung magbabayad kay tenant. So bali na doon po yung hangganan ng property sa dulo na yon. So paikot po siya. Po. So sako pa po itong part na to, itong medyo hili na to, itong part na to pupunta natin. Yan, ang dami pong mga linya-linya po yung tabi, yung mangga, tapos may mga langka din po, ang dami. So yan po ay lahat na tanim na po yan ni kapitan. Yan, mga mga langka na yan, So mga more or less po yun, mga 10 langka siguro, higit pa nga po yan, So maganda po dito mga kabislan kasi ito po ay mayroong mountain view. Yan, makita po ninyo. Napakaganda. So itong part na to medyo hilly, pero pwede naman po ninyo taniman yan ng root crops, po. So kahit ang root crops naman, ang pinya, pwede naman po yan sa mga hilly part, po. Napakaganda. So ito po pala ang usapan may usapan na po yung buyer, yung seller po natin, saka si kapitan, yung tenants, po, na kung sakali ito po ay mabibili, si seller, si tenants po ay aalis, kasi yan, tulad po niyan, mayroon na po sana kaming buyer dito before, kaso nagkaroon po ng sakit yung ama, po, ng buyer natin. So ginamit na muna yung pera para po sa pagpapa-opera, po. So nitong December po sana yan mabibili. Ang ganda rin po ng bahay ni tenants, yan. So yung bahay ni tenants po ay 70,000 ang sabi po ni kapitan na parang pababayarin niya. Pero dahil nga po binawa pong promo nung seller natin na pag nabili ngayong January is may sasama na po sa bilihan yon. So ibig sabihin si seller na po ang bahala magbayad kay kapitan dun sa tenants. Tapos
si seller na rin po yung usapan po nila na babayaran ni seller, si tenants, dun sa mga tanim. Ano po, para at least si kapitan ay lumipat po dun sa lupa niya. Kasi nabili po naman ni kapitan yung lupa niya. Katabi rin po nitong property. So, ibig sabihin, magiging kapitbahay nyo din po si kapitan. Ano po? Ganun po yun mga kabeslan. So, okay naman na po yun. Okay na ang papel po nito. Malinis na. Ready na yung mga ID po nila. Walang problema. So, dito po ay mayroon din po pala ditong bukal mga kabeslan. Yan, bukal po ng tubig yan ha. Ayan o. Ang ganda po niyan. So, hindi po yan natutuyuan kahit na mainit ang panahon. So, dito po sila naglalaba, naliligo. Ano po? Yeah. So, pwede naman po kayong magbili na lang ng may tangkal din po pala doon ng baboy. So, pwede naman po kayong magbili ng mineral water para sa inumin. Marami naman pong dito water refilling station doon sa highway. Yan, madami naman po doon. Dito po sa paglalabas sa liguan, so natural na natural po talaga yan. So kung meron po kayong mga gusto pang malaman mga kabeslan, mayroon akong nalimutan na information, may di ako nasabi, feel free to ask lang po mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel, yan, sa ating Viber, WhatsApp, and sa ating Facebook account. So hanggang dito na lang mga kabeslan. God bless po at ingat po palagi.